Alright, hello again. This is your coach again, Coach Junel, no? So, hi sa lahat ng mga online network marketers all over the world, especially kung nasa Pinas ka, no? And also sa empire ko, sa network marketing empire ko, Digital Tycoons Worldwide. Comment down below if you are part of my community, no? Dito sa online network marketing business. Again, yung pag-uusapan natin right now, it's all about network marketing success tips. So, if mag-make sense sa'yo, again, hindi ako magpo-promote ng company dito, generic training to for my team and for you. Kung even na hindi ka part ng community ko, ang goal ko lang is makapag-share, no, ng mga success secrets, tips, advice, kung paano ako kumikita ng 6 digits every month dito sa network marketing business. And samahan nyo din ako sa journey ko kasi ang goal ko, magsi 7 figures every month dito sa online network marketing business. So, yun, share ko lang kung paano ako kumikita ng 6 digits every month. So, may mga advice ako, may mga success tips ako na i-share sa'yo. So, right now, I will be sharing to you the top 3 killer mistakes kung bakit hindi ka pa kumikita ng malaki sa network marketing business na to. So, you need to avoid these top 3 killer mistakes kasi nga, pag hindi mo to iiwasan at iniwasan, nako, hindi ka talaga magiging successful sa negosyo na to. So, ready ka na ba? So, comment down below ka naman kung ready ka na kasi excited na ako. So, number 1 killer mistakes na magpapabagal at magpapafail at hindi magbibigay ng result sa'yo sa online network marketing business ay yung pagiging emotional, yung pagdadrama. Di ba? Kasi nga, alam naman natin na yung network marketing business, yes, medyo emotional to kasi it involves people. When I talk about it involves people, it involves rejection, discouragements, yung pangangantsaw, pangungutya ng mga kakilala mo kasi bakit ka nagnenegosyo, bakit nasa online network marketing business ka, parang ang baduy. So, isa sa mga killer mistakes na wag mong gagawin ay yung pagiging emotional or yung pagdadrama. Kasi, alam mo ba, walang maitutulong yung pagdadrama mo para maging successful ka sa negosyo. Lalong tatagal at babagal yung resulta mo kung palagi ka magdadrama dito sa network marketing business na ginagawa natin. So again, iwasan mo yun kasi nga may kasabihan, walang komisyon sa emosyon. Hindi naman tayo mga artista dito na kada luha natin, babayaran tayo. So iwasan mo yung magdrama. Stop it. Walang maitutulong yung pagdadrama. Okay? And again, pagdadrama na, Coach, hindi kasi ako magaling. Coach, hindi kasi ako mateki. Coach, hindi kasi ako kasing galing mo, kasing gwapo mo. Na, mahirapan ka talaga doon. Joke lang. So, the point is, iwasan mo yung lahat ng drama. Kahit anong klaseng drama pa yan, tigilan mo na yan kasi walang maitutulong yan sa negosyo na to. Again, diba? Conflict sa mga uplines, sa downline, sa coaches, sa mentor, conflict sa mga crossline. Tigilan mo yan. Yung mga pagdadrama na yan, walang naitutulong yan sa negosyo para lumago. Kaya nga yung iba na hindi kumikita dito, kasi nga, number 1, madrama. Na-reject lang konti, hindi lang sumali, hindi lang nakuha kaagad yung 10,000 in a month, umiiyak na kaagad. Di ba? Again guys, dito sa online network marketing business, hindi, di ba? Yes, magiging successful ka dito, pero this is not a get rich quick na mga opportunity. And I always believe na walang get rich quick. Get rich lang yung may papangako ng network marketing, hindi get rich quick. Di ba? Kaya nga ang daming na-scam kasi nga gusto ng mabilisang pagyaman. And if you want to become successful in life, lahat na palagi mong tandaan na lahat ng may value sa mundo, pinaghihirapan yan. Lalo na yung pagyaman, lalo na yung pagkita na malaki, kailangan mo yan paghirapan. Eh sa trabaho nga natin, ang tagal, di ba? Again, wala akong minamaliit dito, pero di ba sa trabaho naman natin, di ba? Hindi naman ganun kalaki yung sweldo. Pero paulit-ulit natin tinitiis kahit ang pangit ng environment, ang pangit na ugali ng mga ka-office mate mo, ang pangit ng ugali ng boss mo, ang liit pa ng sweldo, nag-overtime ka, thank you pa. Pero bakit mo tinitiis? Kasi nga, yun yung nakagisnan mo. Eh, hindi ka naman nag-expect na yumaman doon, di ba? Makasurvive lang. Eh, yung pinaglalaban natin dito is yung pagyaman, yung pag-asenso, yung chance, yung a little bit of chance na pwede kang magbago yung buhay mo. At least dito merong chance. Di ba? Eh, yung sa ex mo, meron pa ba? Joke lang. Kidding aside,
Ang point ko is, iwasan na natin yung pagdadrama. Just do the basics. Walang drama. Pag na-reject, next. Pag inayawan ka ng prospect mo, next. Pag inayawan ka ng mga best friend mo sa opportunity, next. Kasi yung next, yung no, ibig sabihin niya next opportunity. Yung NO, next opportunity. Kasi the more na mas maraming no, the more na mas mataas yung chance na papalapit ka na sa yes mo. Pero kung magdadrama ka ng paulit-ulit, wala talagang chance yan. Killer ng success yan. Okay? So number 2, na killer mistakes na di ba? Ano ba to? Number 2, killer mistakes na magpapabagal ng success mo dito sa online business na ginagawa natin sa network marketing business ay yung pagiging distracted. Di ba? Ibig sabihin, marami kang distraction. Hahataw ka na sana pero kailangan mo matapos yung episode ng Netflix na pinapanood mo. Hahataw ka na sana pero makikipag-date ka pa sa girlfriend or boyfriend mo na hindi related sa negosyo. Dapat kung may karelasyon ka, mas maganda, dalhin mo dito sa network marketing business. Dapat kayong dalawa yung ginagawa dito kasi nga importante yung support system ng bawat isa. Di ba? Ang hirap naman kung ikaw lang yung positive, yung partner mo hindi. Tapos kung maging successful ka, kayong dalawa din naman yung magbe-benefit. Di ba? Yung mga dates na hindi related sa negosyo, hahataw ka na sana pero gusto mo lang maglakotsa, mag-inom pa. Malabo ka maging successful dito kung wala kang tinatawag na hyper-focus. Hindi lang focus, kundi hyper-focus yung kailangan mo sa online business na kung gusto mo maging successful dito. Alright? Yes, magsasakripisyo ka muna. Hindi ka muna sasama sa mga friends mo sa mga lakwatsa, inuman nila. Hindi ka muna pupunta sa mga birthday parties, sa anniversaries, sa kahit anong risk pa yan. Wala munang social life. Pero it's just a matter, what is 2 to 3 years na hyper-focus kung lifetime of freedom yun naman yung kapalit nito? What is 2 to 3 years na trabahuin mo to? 2 to 3 years na magsakripisyo ka? 2 to 3 years na mag-focus ka? Wala mo ng social life, wala mo ng dit-dit. Diba? Kasi gusto mo maging successful eh. Pero pagkatapos na 2 to 3 years, lifetime of freedom naman yung kapalit. Okay ba yun na sacrifice? For me, yes. I would rather pay now and play later than play now and still pay again later. What do I mean with that? Okay na sa akin na magtrabaho ng short burst of time para may lifetime of freedom na nakaabang. Kesa naman, laruin ko lang tong negosyo na to, hindi ako makapag-momentum. Diba? Hanggang ngayon, wala. Nagpa-plateau yung results mo. Ibig sabihin, walang pagbabago. And there's no such thing as plateau results. Pag plateau, ibig sabihin, walang nangyay stagnant lang. Di mo malayan, biglang bagsak yan. Biglang nasa rock bottom ka na naman. Nagets? So, ayun. So, dapat dito, hyper-focus. Comment kayo dyan. Hyper-focus yung kailangan mo dito. Kailangan todo talaga. Todo yung hataw, todo yung results, todo yung activities kung gusto mong kumita na malaki sa online business na to. And number 3, na killer mistake kung gusto mong kumita na malaki sa online network marketing business na to ay yung tinatawag na pagiging recruiting machine. Grabe no, recruiting machine talaga. Yes, what I mean with that? Dapat marami kang directs. Dapat ikaw mismo, wag kang matatrap sa tinatawag na management mode. 'Di ba? Yung nakadirect ka lang ng paunti-unti, tapos yun na kaagad yung pinofokusan mo. Mali yun. 'Di ba? Dapat direct lang ka ng direct. Kasi nga ako, even ngayon, matagal na ako sa business na ginagawa natin, palagi pa din ako nagde-direct sa online business na ginagawa ko every single. Intentional yun. Kasi you need to understand, hindi man sinasabi ng upline mo, but ako na magsasabi sa'yo na in this online network marketing business, people come and go. Ibig sabihin, akala mo yun na yung leader na ini-expect mo na magpapayaman sa left at sa right mo. Hindi pa pala. Kaya nga again, become a recruiting machine. Dapat marami kang direct every single day. Direct ka lang ng direct, tsaka ka lang titigil ng magdidirect kung yung mga previous direct mo nagdi-demand na ng time sa'yo to the point na hindi mo na kaya mag-direct. Alright? So, huwag kang magtatrap sa management mode. Management mode, what do I mean? Nakapag-recruit ka ng isa sa left, isa sa right,
yun na yun, payayamanin ko na to. Mali yun. Di ba? Dapat you become an inspiration sa mga bago mong direct. Kaya minsan, nagtatanong, Coach, ano ba tong team ko? Kamote, wala masyadong direct, wala masyadong recruit. Ang question, ikaw, kailan ka last nagka-direct? Kailan ka last nagka-recruit? Baka last 5 years pa. Diba? Kaya nga again, wag mong i-demand sa team mo yung mga bagay na hindi mo din ginagawa. Be a leader. Diba? Kasi nga may kasabihan, action speaks louder than words. Baka kaya hindi mo na nagigain yung trust and respect ng mga leaders mo kasi hindi ka na din nila nakikita na humahataw. Buda ka na. Leverage ka na ang aga pa. Di ba? So, again, lalo pag nagsisimula ka, galingan mo. Wala kang ibang gagalingan pag nagsisimula ka. Galingan mo mag-direct. Huwag mo munang isipin kung paano mo yan iti-train, direct ka lang ng direct. Kasi along the way, matututo ka man paano mag-train. Meron pa namang mga coaches na nasa taas na willing magturo at mag-guide sa mga directs mo. Pwede ka pa naman magpatulong sa kanila. But again, ang responsibility mo, kung gusto mo, no, na iwasan mo yung pagkakaroon ng management mode. Kasi yun yung pangatlo na killer mistake, yung management mode. But instead, become a recruiting machine. So again, iwasan mo yung top 3 killer mistake. Number 1, comment nyo nga yung number 1, number 2, and number 3 kasi baka nalimutan nyo na. Alright? So again, no, become a recruiting machine. Okay? Importante yon. Tapos iwasan mo yung pagdadrama and make it sure na iwasan mo yung pagiging distracted. Alright? So, sa tingin mo, ano pa yung mga bagay na nagpapabagal ng success mo? Comment down below. And comment mo din kung ano ba yung mga gusto mong pag-usapan sa mga next videos. Okay, comment mo sa baba para magawan ko ng mga videos and ma-share ko yung thoughts ko sa mga questions na i-comment mo. So with that, no, this is your coach again, Coach Junel. Become a recruiting machine. Yun yung paborito ko. See you in the next video.